Can't try the 请推改没有 So there is meant to others. Hoje me Senhor com o teu amor e teu Santo Espírito. Quero te adorar, te entregar meu eu. Sou teu instrumento, oh meu Deus, oh Senhor, com teu amor. Malapit na ang Pasko. Okay. Celebrate pa ba kayo ng Pasko? Amen. Okay, huwag tayong maging tawag dito. Extreme. Okay, meron kasi hindi nagse-celebrate ng Pasko. So at any time we can celebrate the birth, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, kanina habang nag-praise and worship po tayo, ay meron talaga akong nakita na talagang wala talagang pinakamainam na gawin ng isang tao kundi ang pumunta sa bahay-sambahan at mag-worship at magpuri sa Panginoon. Amen? Ito po yung sinabi ng Zechariah chapter 14 verse 17. Ni-remind sa akin ng Panginoon na i-share ko sa inyo na dapat meron tayong ganitong klaseng attitude. Attitude ng mga Hudyo nung araw ay kinakailangan ho natin i-adapt because we are grafted in the Jewish tradition. Okay, tingnan po, grafted po tayo. Kahit hindi tayo mga Jewish people, pero grafted tayo. The church was grafted in Israel. Tingnan po natin sa Zechariah chapter 14 verse 17. Okay, tingnan po natin. Bago tayo magtuloy sa ating mensahe. If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Okay, ano po ito? Madaling intindihin. Ang sabi doon, kung ang sino mang mga tao sa sanlibutan ay hindi magpunta sa Jerusalem, paano yan? Ay nandito tayo sa Pilipinas, ay pupunta pa tayo sa Jerusalem? Hindi na po. Ito po yung binabanggit ng Old Testament. Ang center kasi ng worship during that time is in Jerusalem. Okay. So ang Jerusalem today is buhay pa din. So ang mga tao po doon sa Israel, ang kanilang worship center is in Jerusalem. Pumupunta talaga sila doon during Sabbath day. Kahit na hindi Sabbath day, araw-araw pumupunta po sila doon para magsumamba sa Panginoon, worship the King. At ang sabi ng Panginoon, kung walang worship, if there will be no worship, the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Walang ulan. So alam natin kung anong ibig sabihin ng ulan. Ano? Blessing. Gusto nyo ba ng blessing? Amen. Kaya ginawa nyo ngayong umaga, i-worship nyo ang Lord. Ito po yung Jerusalem natin. Amen? In our days, ito po yung Jerusalem. That's why we pray for this place. Ipinag-pray natin ito. Di ba nung dinedicate natin yung lote pa lamang ito, nagkaroon tayo ng tawag nun? Groundbreaking. Ano ang prayer natin? Itong lugar na ito, it will be called a house of worship, a house of prayer, a house of discipleship. Narito tayong lahat para i-bless tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Do you want blessing? Amen. Okay, praise God. So punta tayo lagi sa loob ng sa lugar na ito para pupurihin at sambahin ang Panginoon. Amen. So kaya natutuwa po ako kanina, talagang nagpa-participate na tayo. Natututo na tayong pumalakpak. Sinong hindi pumalakpak sa Panginoon ngayong umaga? Pakitaas ang kamay. Hindi pumalakpak. Hindi, yung nagda-drums, pumapalakpak na po yun sa pamamagitan ng drums. Amen? Alam nyo, sa Biblia po, sa Psalms, hindi ko na po maalala. Ang sabi ng Biblia, and all the trees of the field
will clap their hands to the Lord. Kung hindi man kayo papalakpak, sabi ng Psalms, and all the trees of the field will clap their hands. Meron pala silang mga kamay na hindi natin nakikita. Kapag ka nakikita natin yumuyugyug ang mga kahoy, nagpupuri na yan sila sa Panginoon. Amen. Dapat ma-encourage tayo ng mga sanga, ng mga dahon na gumagalaw. Ang sabi ng Biblia, and all the trees of the field will clap their hands to God. Okay, kahit ang mga bato ay nagpupuri yan sa Panginoon. May mga purpose yan. Nagpupuri yan sa Panginoon. So lalo na tayong mga tao. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, kanina kinanta natin, let everything that has breath. Okay. Ikaw ba ay humihinga pa? Humihinga ka pa. Okay. Let everything that has breath praise the Lord. Kapag nakita natin, nararamdaman natin na humihinga po tayo, ibigay natin ang lakas natin, ibigay natin sa Panginoon, magpuri tayo sa Panginoon. Amen? So pag nakaranas talaga tayo ng breakthrough sa buhay natin, na tayo ay nagpupuri sa gitna ng pagsubok, nagpupuri tayo sa gitna ng mga trials ng buhay, ng mga problema, mga kapatid, kapag tayo nagkaroon ng breakthrough dyan, magiging overcomer tayo sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Amen? Praise God. Palakpak natin muli sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Good morning once again and welcome sa bawat isa sa inyo, lalo na kay Brother John. Ulitin ko, Brother John, salamat sa pag-attend mo. Siya po ay napadaan lang dito kanina o kahapon. Nagtanong kay Brother Alfred na kung ito daw ay church at gawain at pinaliwanag ni Brother Alfred na ito'y gawain. Siya po ay taga diyan lamang sa Ephesus Street, Okay, siya po ay taga Davao at siya po ay Christian na naghahanap din siya talaga ng makakasamang mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon na katulad niya. Amen? So, let's welcome Brother June. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother June. Okay, tuloy na po tayo sa mensahe ng Panginoon at bago pong lahat, tayo po ay inanyahan po kayo na yumuko saglit at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, once again, we offer you our praises, the highest praises, Father God, na ibinibigay namin sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Thank you for your presence in our midst today. Salamat sa kasiglaan ng aming mga espiritu. Salamat sa kasiglaan ng aming mga kaluluwa, Panginoon, at aming mga katawan. Binigyan mo kami muli, Panginoon, ng kalakasan upang makapunta sa lugar na ito, Panginoon, upang sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Thank you for the grace, Panginoon, na binigay mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Lord God, hinihiling namin sa oras na ito because this portion, O God, is very important so that we can hear your word once again. I pray, Father God, that the Holy Spirit will speak to us today, O God. At bigyan mo kami, Panginoon, ng listening ears, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mata na makikita po namin ang iyong mga salita, mauunawaan at malalaman po namin, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Lord. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin, Panginoon, ang iyong presensya. Magmula ngayon, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain, Panginoon. Hindi kami aalis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi namin dala-dala, Panginoon, ang iyong blessing na ipinangako, sapagkat kami pumunta sa lugar na ito upang sambahin ka. Your promise, O God, na nagsumamba kami, so we will experience the rain that you have promised to us, your blessing, O God. Thank you, Father, in the name of Jesus. This we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang panglakas ang Panginoon. Yes! Yes, Lord! Hallelujah! Now, let's open our slides. Yan, nakikita po natin the law of the harvest. Okay? The law of the harvest. Yung nakita po natin, yan po ay harvest po yan. Harvest ng, ano ba yung isa na yung wheat o palay? Parang wheat siya, no? So, ito po yung nakita kong picture sapagkat maganda pong tingnan. Yung isa naman ay nag-harvest siya ng mga fruits, okay, mga vegetable. May hawig ito kay Brother Ray. Brother Ray, may farm ba kayo? May pagkahawig yung isa kay Brother Ray, okay? Praise God. Wala lang salamin yun.
Okay, anyway, gusto ko lang makita sa inyo, ipakita sa inyo na merong batas ng pag-ani. Okay. Sino ba sa inyo may mga farm sa probinsya? Kita sa kamay, may mga farm. Nakaranas na ba kayo ng umani kayo ng marami? Okay. So ngayon dito pag-aaralan natin ang mga batas or principle of the harvest. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Basahin po natin. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Parang ang layo, ano? Parang ang layo dun sa ano. Pero may hawig po yan, mga kapatid. Now, titingnan po natin, ibalik natin doon sa slide. Okay. Ang pag-ani po, mga kapatid, ay meron pong ano yan. Meron pong kaagibat na dapat tayong gawin para umani po tayo ng marami. Okay. Una po, titingnan po natin ang law number 1. Madali lang pong misahe. Law number 1, sowing on the good ground. Kailangan po natin maghasik. Yan, maghasik. Ang sowing at saka planting ay magkaiba po yan. Okay, ang sowing, ang sabi po sa Tagalog is paghahasik. Ang planting ay pagtatanim. Okay, kapag ang binhi ay tumubo na, saka mo palang ipaplant o itatanim. Okay. Now, tingnan po natin ang sowing on the in the good ground. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Nakita po natin. So, meron talagang pagtatanim sa good ground. Now, itong principles na ito, mga kapatid, is in general. Okay, general po ito. Okay, general, hindi po ito, yung law of the harvest is in general, hindi po ito specific, kundi in general. The Word of God is generalized, kung titingnan po natin. Meron po siyang specific na purpose or function na ipinapaabot sa atin, pero ito pong mensahe na ito ay para sa lahat. Kapag nagtanim ka, meron kang, pag naghasik ka, meron kang aanihin sa lahat ng bagay. Kaya halimbawa, magtanim ka, sabi, kung wala kang, di ba may kasabihan na, kung walang nilaga, kung walang tiyaga, wala kang lalagain. So, isang halimbawa po yan. In general, kung titingnan natin na, sa katulad ho nito, kung wala tayong tiyaga sa pakikinig na salita ng Diyos, wala tayong malalaman. Amen? Medyo nabubulol ako, pasensya na po kayo. Dahil excited po ako na ipaunawa sa atin ang salita ng Diyos. So, yung batas ng pag-ani, okay, ang isang magsasaka, titingnan po natin, sa palagay nyo ba mag-aani siya kung hindi siya maghahasik? Of course, magtatanim siya, maghahasik siya, magtatanim. Tapos, saka lamang niya mararanasan ang pag-ani niya sa kanyang, yung produce ng kanyang pagtatanim o paghasik. Makikita po natin yan. Tingnan po natin bago po yung Luke chapter 8, bibignan po natin sa Luke chapter 8 verse 5. Okay. Luke, yan, mula na. There is no, ayan na yung ulan na symbol ng blessing ng Panginoon. Amen. Tingnan niyo po. Hallelujah. Tingnan po natin sa Luke chapter 8 verse 5. A farmer went out to sow his seed. Okay, nakita po natin. And as he was scattering the seed, ito po yung parable ni Jesus. Some fell along the path. It was trampled on and the birds ate it up. Okay, yung una daw na seed ay nandun daw sa daanan. Okay, nandun sa path, nandun sa daanan. Okay, sa verse 6. Some fell on the rocky ground. Okay, merong path, tapos rocky ground. And when it came up, the plants withered because they had no moisture. Okay. Verse 7. Other seed fell among thorns. Doon naman sa mga matitinik na lugar, which grow up with it and choke the plants. Okay, verse 8. Still other seed fell on the good soil.
It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. When he said this, he called out, whoever has ears to hear, let them hear. Ang sabi ni Jesus. Now, merong apat na klase. Okay, tayo po mga tao ay para tayong nagtatanim din ho tayo. Hindi tayo farmer pero nagtatanim tayo. Kaya kapag nagtanim ho tayo, piliin po natin ang mabuting lupa. Sa palagay nyo, sa panahon ngayon, saan nyo dapat itanim ang seed ninyo po? Pagpalagay natin yung seed na yan ay pera. Okay, pera yan, pera. Okay. Minsan, alam nyo po, nung hindi pa ako mananampalataya, marami akong pera na naitanim ko sa mga bagay na walang kabuluhan. Nagpupunta ako sa mga beer house noong araw, tinatanim ko yung pera ko doon. Amen. Nagpupunta ako sa sugalan noong araw, inilalagay ko yung pera ko doon. Doon ko itinatanim. Okay. Ano pa? Tumataya ako sa loto noong araw. Okay. Sa lahat ng mga tayaan, ganon. Okay. Itinatanim ko doon. Doon ko inilalagay. Okay. Ano ang nangyari sa aking pera? Nalustay, nawala. Okay. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ano ba ang pinaka good ground? Saan natin dapat dalhin ang mga pagtatanim natin, ang ating mga binhi? Saan ang isang lugar na dapat nating pagdalhan ng ating binhi? Saan? Dito! Magtanim kayo dito sa loob ng church, mga kapatid. Okay, sapagkat ito po yung good ground. Ito po yung good soil. At lalago yan at mag-aani tayo pagdating ng araw, mga kapatid. Amen? Ang sabi nga ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng inyong kayamanan sa lupa sapagkat maraming magnanakaw, maraming tanga na sumisira ng kayamanan. Bagkus mag-impok kayo sa kalangitan. Okay. So, paano tayo i-impok ng kalangitan? Dito po yun ang binabanggit ng Panginoon. Okay. So this is the good ground, this is the good soil. Alam niyo mga kapatid, ang bahay panambahan ng Panginoon talagang nangangailangan ng mga binhi sapagkat nais ng Panginoon na yung mga binhi na yan ay paramihin ng Panginoon at ibabalik sa atin ng Panginoon, siksik at liglig. Naniniwala po ba kayo doon? Siksik at liglig ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Mag-invest po tayo sa kaharian ng Panginoon upang pagpalain mo tayo ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang ating church ay nangangailangan talaga ng pinansyal. Nung nakaraang araw ay nag-post si Brother Lloyd. Ang akala ko meron tayong cash on hand na 15,000. Yung pala negative. Negative dahil nag-ano po tayo, may mga pinagkagastusan po tayo mga kapatid. So yung pagtatanim, mag-start po tayong magtanim para yung ating church na pinag-pray natin sa Panginoon, yung lugar na ito mga kapatid ay mapuno ng mga blessing at maibalik din sa atin ng Panginoon ang mga itinatanim natin sa Kanya, sa Kanyang gawain. Naniniwala po ba kayo doon sa prinsipyo na yon? Amen. Naniniwala ba tayo mga kapatid? Okay. That is the number one law. Okay. Number one law is sowing on the good ground, which is in the house of the Lord, ito sa lugar na ito. Number two, bountiful harvest depends on the seed sowed. Nasaan na yung may picture yan, di ba? May picture yan. Okay. Yan. Bountiful. Okay. Pag nagtatanim, ang magsasaka po, mga kapatid, hindi yan magtatanim ng mga bulok na binhi. Okay. Siyempre, pipili yan ng mga mabubuti, magagandang binhi. Minsan nga, mga imported pa yung magaganda. Para talagang yung kanyang ani ay talagang makikitaan niya yung kanyang ani ay talagang bountiful. Pag sinabing bountiful, talagang maraming ani yan. Marami siyang aanihin. Okay. Ang magsasaka, pag nagsimulang maghasik yan, nagtsatsaga po yan. Siyempre, didiligan niya, aalagaan niya, at babantayan niya sa mga peste para tawag nito, para ang ani niya ay maganda, ang ani niya ay marami, ang ani niya ay masagana. Okay?
Pakibalik sa slide. Ang sabi po sa Galatians, ito po yung principle ha. Principle po ito. Do not be deceived. God is not mocked. Hindi daw nadadaya ang Diyos. For whatever a man sows, that he will also reap. Okay, nakita po natin. Ang sabi ng Biblia, do not be deceived. Huwag kayong padadaya. Ang Diyos daw ay hindi, God is not mocked. Hindi siya pwedeng dayain. For whatever a man sows, that he will also reap. Now, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. That is the law. Okay, yan po yung batas. Kung ano po talaga ang itinanim, nagtanim ka ng kukunti rin ang iyong aanihin. Amen? Parang ganito yan eh. Kumuha ka ng isang kutsarita, tapos ibinigay mo sa Panginoon, Lord, ito po yung isang kutsarita. Dadakot din ang Panginoon ng kutsarita. Dadakot, anak, ito rin na sa'yo. Okay. So sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, actually, hindi tumitingin ang Panginoon kung gaano karami, but sa totoo lang, ang principle is, what you sow, you will reap. Nakuha natin, what you sow, you will reap. Okay, katulad, may senaryo sa Biblia, hindi ko malaman kung saang version eh. Yung nagbigay ng mga mayayaman at saka yung nagbigay na balo. Alam niyo yun, palagay ko, familiar yun sa bawat isa sa atin. Okay, tinawag ni Jesus, actually sa ano yata ito eh. Saan ba yun? Sa Mark ba yun? Mark chapter 12. Tingnan natin sa Mark chapter 12 verse 42. Mark chapter 12 verse 42. Tingnan ko lang kung yan. Ayan, yan. Mark chapter 12, praise the Lord. Mark chapter 12 verse 42. But a poor widow came and bago yan sa ano muna? Bago yan sa 41 yata. Yan. Jesus sat down opposite to the place where the offerings were put and watch. Okay, tama si Jesus, nagmamasid si Jesus, nagpunta siya sa templo at pinagmasdan niya yung mga nagbibigay ng offerings. Talagang pamilyar tayo, di ba? Pamilyar tayo sa lugar. Andiyan may box din dyan, may offerings. Sabi dito, were put and watch the crowd putting their money into the temple treasury. Ito yung temple treasury. Nung panahon, may temple sila, may treasury din nung araw. Okay. Many rich people threw in large amount. Marami, large amount. Okay. Verse 42, but a poor widow came and put it 2 very small copper coins worth only a few cents. Verse 43, calling his disciple, tinawag ni Jesus, tinuruan niya yung kanyang, dito mga kapatid, nandito po yung lesson, nandito po yung pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga disciple. Tinawag niya ang kanyang mga disciple, oy, halika kayo rito. Tingnan niyo yung sistema ng pagbibigay ng mga tao, sabi ni Jesus. Calling his disciples to him, Jesus said, Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Verse 44, meron yan, verse 44. Okay, sabi doon, they all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put everything, all she had to live on. Sabi ni Jesus, yung mga mayayaman, nagbigay. Pero yung mga tira-tira lang, sabi ni Jesus, yung mga sobra-sobra lang. Pero itong widow na ito, sabi niya sa kanyang mga disciples, lahat ng kanyang sweldo, lahat ng kanyang pag-aari ay ibinigay niya, sabi dito. But she, out of her poverty, mahirap na nga siya, pero sabi doon, put in everything all she had to live on. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng ating tinatangkilik ay dalhin natin para dalhin dito sa gawain. Dahil sa nangangailangan ang church. Hindi po ganon. But meron pong prinsipyo doon na yung pagbibigay, hindi sa totoo lang, hindi palakihan, pero makikita po natin, itong babaeng balon na ito, mahirap na siya, yung talagang kung anong meron siya, ay ibinigay niya sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, yung babae na yon ang katanggap-tanggap ang ibinigay. Amen, mga kapatid? Nasubukan na ba natin magbigay sa gawain ng Panginoon na naubusan mo tayo? Naubusan mo tayo ng tinatangkilik natin and still we praise God and still we come here and worship the Lord?
Experience po yan. Hindi naman lagi ay nauubusan tayo. Di po ba mga kapatid? Hindi naman lagi ay nauubusan tayo. May mga pagkakataon lang na talagang nauubos tayo dahil sa pagbibigay. Nauubusan tayo dahil sa pagbibigay sa Panginoon. Meron pong pangyayari sa aking buhay. Okay, may pangyayari sa aking buhay. Noong kami ay nasa Pasay pa. Okay, nasa Pasay pa kami nakatira. Wala kaming bahay, nakatira kami sa church, sa parsonage ng isang church, isang kwarto, parang ganito, kaya lang sa taas. Doon kami nakatira. Ang aming anak ni Sister Gretel noon ay si Elijah pa lang, maliit pa yan si Elijah. Siya ay 2 years old pa lang yata noon. We decided to serve the Lord in a full-time base. So, talagang wala na kaming trabaho, iniwan namin ang trabaho. At naglingkod kami sa Panginoon ng full-time. Doon sa Pasay, napasama po ako sa grupo ng mga pastor, yung asosasyon ng mga pastor. Merong pastoral movement, pastoral association. At one day, nagkaroon po ng conference at na-invite kami nung pinaka-senior namin, pinaka-presidente ng aming grupo na may pupunta daw ng mga foreigner para magturo ng conference, magturo ng seminar. At isa ako sa nagpalista dahil sabi ko maganda ito. At saka during that time, talagang ako po ay uhaw na uhaw. Gusto kong matuto. Gusto kasi full time nga ako. Sabi ko gusto kong maglingkod sa Panginoon at matuto pa sa mga bagay patungkol sa ministry. At dumating yung date ng conference na yon. At di ko maalala dahil nung araw na yon, sabi ko kay Sister Gretel, ako ay dadalo. Tapos sabi ni Sister Gretel, ayan, bibigyan kita ng 500, sabi niya sa akin. Pagbalik mo, dala mo na, bumili ka ng gatas. Kasi wala ng gatas si Elijah, kukunti na lang. Sabi ko, sige. Sabi ko kasi, naalala ko noon, yung gatas ni Elijah noon ay yung, ano ba yun? Hindi, S26. Yung chocolate. Yung junior, ha? Lactum, okay. Yung maliit lang dyan, sabi na isa sa Chilan. Yung maliit lang, nasa pack lang. Siguro, naalala ko mga 200 plus lang yan noon. Malaki na, 275 yata. Sabi ko, praise God, meron pa akong matitira, pamasahe ko at may snacks pa ako. Pagdating doon po sa seminar, talagang nagkapuspusan at talagang na-bless ako sa conference. Pagdating po ng mga Amerikano, sabi na nakakatuwa dahil talagang blessed na blessed ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, ang ganda ng teaching na ito, ang ganda ng pagka-arrange ng teaching. Sabi ko, para talaga ito sa akin, para sa aming mga pastor dito sa Pasay. Now, nung nag-announce na ng offering, ito na, sabi ko, Lord, pambili ng gatas ito. Wala pa man din barya, walang barya. Di, ang ginawa ko, binigay ko lahat yung 500. Ibinigay ko mga kapatid, dahil walang pagsisisi. Ibinigay ko yung 500, dahil ubos na. Naglakad na nga lang ako pauwi sa bahay. Naglakad na lang ako pauwi sa bahay kasi siguro mga 1 kilometers inihap lang doon sa bahay yung lugar ng pinagdausan ng conference. Pagdating sa bahay, asan na yung gatas? Ay, oo nga pala. Sabi ko gano'n, nakalimutan ko. Sabi ko, wala ka doon. Meron pa naman mga tira-tira doon sa bahay. Sabi ko, hindi nakalimutan ko na ibigay ko. So, malakas talaga yung conviction sa akin na ibigay. Yung pala ay isang bagay na pagtatanim. Okay? Walang pagsisisi, ibinigay ko po doon sa offering. Alam nyo, kinahaponan may tumawag. May tumawag po sa akin. Tinawagan po ako at dati namin kasama sa Saudi, yung pinagpapastoran kong church sa Saudi, siya yung membro doon, umuwi ng bakasyon. Sabi niya, Pastor, pwede ba tayong magkita? Sabi ko, bakit? Sabi niya, basta lang, meron lang akong ibibigay na ano sa iyo. Ito may pinagkaisan sa Saudi Arabia. Sabi ko, ha? Sabi ko, sige, saan tayo magkikita? Sabi ko, sabi niya, pupunta na lang ako dyan, Pastor, para hindi na kayo maabala sa pumunta sa bahay. Alam niyo mga kapatid, yung aking itinanim na 500, doon sa gawain, doon sa mga lingkod ng Panginoon, mga foreigner na talagang inudyukan ako ng banal na spirit na ibigay mo yung 500 na yan. Alam niyo mga kapatid, kinahaponan, binalik ng Panginoon. Yung 500 pesos, binigyan ko ako nung kapatiran na yun ng $300. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibinalik ng Panginoon. May blessing talaga sa pagbibigay mga kapatid. From 500 pesos,
Ibinalik ng Panginoon ng $300. Amen. Ang dollar noon ay ano lang, I think, ano lang, magkano yung dollars noon? 200 ano lang. Hindi. 1990, ano yun, 1999 yun. So, meron na bang nabuhay dito 1999? Pakita sa kamay. 1999. Okay ba yun? Okay, so 1999. Ha? Yan, 25 pesos lang ang ano ng dollars noon. So, ang laking-laki na kanya no. Kasi $100 ay parang 2,500, 2,700. Okay, so yung makikita po natin na ang Panginoon talaga ay napakabuti. Amen? Kapag talagang nagbigay tayo sa kanyang gawa, hindi maaaring hindi niya ibalik yan. Amen? Tingnan po natin sa Luke chapter 6 verse 38. Ang sabi po doon. Luke chapter 6 verse 38. Ang sabi ng Panginoon, Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Makita po natin, gusto ba natin ng ganitong blessing? Umaapaw, siksik, liglig, sabi ng Biblia. Okay, shaken together and running over will pour into your lap. Ibibigay at matatanggap po natin yan. Amen? Praise God. Matuto po tayong magtanim, lalo na po sa gawain ng Panginoon. Matuto tayong magtanim sa matabang lupa. Minsan ang lupa na yan ay tao. Okay? Minsan ang lupang yan tao. Tingnan po natin, meron na namang isang balo in the book of 1 Kings. Tingnan po natin sa 1 Kings. Okay, alam niyo to. Popular po ito na popular po ito pag itong verse na ito ay popular po sa Biblia. 1 Kings sa buhay po ni Prophet Elijah. Kaya pinangalanan ko yan pangalan namin si Elijah dahil itong si Elijah isa sa mga dakilang propeta dito sa Biblia. 1 King chapter 17. Yan, basahin po natin. Diyan po tayo magtatapos. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Sabi ni Elijah kay King Ahab. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng tawag dito, hindi magkakaroon ng dew or rain, sabi doon, in the next few years, except at my word. Okay, verse 2. Then the word of the Lord came to Elijah, Live here, turn eastward, and hide in the Kerith, ravine east of Jordan. Verse 4. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Grabe ano? Sabi ng Panginoon kay Elijah, pumunta ka doon sa lugar na yon. Saan ba yung lugar na yon? Sa verse 3. Ang sabi niya doon sa verse 3, pumunta ka doon at live here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine east of Jordan. Doon sa lugar na yon. Ang sabi ng Panginoon, because I will command the ravens, sa verse 4, para pakainin ka ng pagkain. Nakita po natin, pag ikaw lingkod ng Diyos, may gagamitin ng Panginoon. Okay? Maaring aso. Pwedeng gamitin ng Lord yan para magatid sa iyo ng pagkain. Dito po, uwak. Okay, ravens dito to supply you with food there. Sabi doon, sa verse 5. So he did what the Lord had told him. Si Elijah walang ginawa kundi sumunod sa Panginoon. He went to the Kerith ravine east of Jordan and stayed there. Verse 6. And ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Nakita po natin, pwede palang gamitin ng Diyos yung uwak para magdala ng pagkain. Di ba, mga kapatid? So, lahat ng bagay pwedeng gamitin ng Panginoon because He is the Almighty God. Magagawa niya ang lahat. Okay. So, verse 7. Sometimes later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Verse 8. Sige, tatapusin natin yan. Then the word of the Lord came to him. Hanggang sunod-sunod. Sunod na talata. Hanggang 9. So he went to Sarephat,
When he came to the town gate, a widow, ayan na naman yung widow. Kanina may widow, may widow na naman. Was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" Sabi ni Elijah dun sa widow. As she was going to get it, he called, "Bring me please a piece of bread." Ang sabi ni Elijah. "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread." Ang sabi ni Elijah, "Dalan mo ako ng tinapay." Ang sabi naman ng babaeng balo, "Surely as the Lord lives," she replied, "I don't have any bread." Wala akong bread. Only a handful of flour, sabi dito, in a jar, and a little olive oil in a jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Okay, ang sabi nung balo, meron ako rito, kaya lang handful of flour in a jar, at saka konting olive oil. Okay, sabi niya, in a jug, I'm gathering, lulutuin ko ito sa akin at sa aking anak at kami mamamatay. Kasi nagkaroon ng tagutom during that time. May famine during that time. So, verse 13. Elijah said to her, "Don't be afraid." Ito na. "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then, make something for yourself and your son." Siguro inisip ng kapal naman ng mukha ng taong ito. Wala na nga kami. Igagawa pa kita ng tinapay para pakainin ka. Okay. So nakita po natin. Pero tingnan po natin kung sinunod siya noong babaeng balo. "For this is what the Lord," sabi ni Elijah, "For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rains on the land." Okay, sabi ni Elijah, "Sundin mo lang ako dahil sinabi ng Diyos na ang iyong lalagyan ng iyong harina ay mapupuno yan. Ang iyong langis na yan," sabi ng Panginoon, sabi ni Elijah sa kanya, "ay magpapatuloy hanggang," sabi nito, "the Lord send rains on the land." Ibig sabihin, hanggang sa hindi pa nagkakaroon ng ulan, ang sabi ni Elijah, yung sinasabi mong walang-wala ka na ay magkakaroon yan hanggang sa magkaroon ng ulan doon sa lugar na yan. Sabi ni Elijah doon sa balo. Okay, verse 15. "She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family." So ano po ang naging doon? Ano po ang naging key? Yung babae, sinunod niya si Elijah. Okay. Nagbigay siya sa lingkod ng Diyos. Hindi ko ibig sabihin sa inyo na magbigay kayo sa akin para kayo ay pagpalain na Panginoon. Pero that is the principle. That is the principle. Amen? That is the principle, mga kapatid. Kapag nagtanim ka ng binhi, magtanim ka sa good soil or good person o tamang person. And then God will bless you. Katulad nung ginawa ko, sa palagay nyo, kung hindi ako nagbigay nung, I believe siguro, para talaga sa akin yung blessing na yun. Pero, ginamit ng Panginoon yung instance para makita ko rin na nagbigay ako at may tinanggap ako. Amen? Nagbigay yung buong 500, ibinigay ko at naglakad na lamang po ako. Because that is the conviction of my heart. Ganon din ang ginawa ng balo na ito, mga kapatid. So minsan, ito po ang turning point sa buhay mo natin. Yung pagbibigay ho natin, paano tayo nagbibigay sa totoo lang. Paano tayo anong klaseng pagbibigay ang ginagawa ho natin? Saan natin inilalagay ang mga blessing na binibigay din sa atin ng Panginoon? Kung matututunan natin, mga kapatid, ang tamang pagbibigay sa tamang lugar, sa tamang tao na pagbibigay, mga kapatid,
hindi tayo mauubusan ng blessing na ibibigay sa atin. Naniniwala po ba kayo ng mga kapatid? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Next slide. May slide pa ba yan? Hallelujah. Wala na? Okay. Bountiful harvest depends on the seed sown. Yan. Yan po yung sinasabi doon. Kung gusto po natin ng bountiful, marami, kailangan, nakadepende po yan sa ating itinatanim. Kung magtatanim tayo sa gawain ng Panginoon, of course, ang mga magsasaka, mga farmer, hindi yan magtatanim ng mga bulok na seed. The best, dapat the best. Pag nagtanim tayo sa gawain ng Panginoon, the best ang ibibigay po natin. Amen? Ang ating itatanim ay the best talaga dapat. Okay? Actually, kung titingnan natin sa Biblia, meron lamang pong hinihingi ang Panginoon. Okay, madalas nating marinig dito, pero the best na yun sa Panginoon. Okay, sabi sa Malakay chapter 3 verse 10. Alam na po natin ito, di ba? Malakay chapter 3 verse 10. Ano sabi doon sa Malakay chapter 3 verse 10? Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it. Okay. Dito po yung storehouse. Amen? Ilalagay ho natin dito. Ano man po ang ating tinatangkilik, nagtatrabaho ka, sumisweldo ka, nagninegosyo ka, kumikita ka, mag-set aside ka ng the best. At ang the best na yan is lang 10% na ibibigay mo sa Panginoon. 90% sa'yo na yan. Kasi yung 10% ay para talaga yan sa Panginoon. Hindi yan talaga sa'yo. Binigyan ka ng Panginoon ng karunungan, binigyan ka pa ng Panginoon ng ability, binigyan ka ng Panginoon ng lakas, binigyan ka ng Panginoon ng trabahong maganda. Sa Kanya ho yan lahat. So matutunan natin lahat na magbigay sa gawain ho ng Panginoon. Because this house ay nangangailangan talaga. Kung hindi ito mag-ooperate na kailangan natin ng finances, nagbabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng tubig, lahat dito po natin ginagawa ang gawaing pagsamba. Supplyan ho natin ng pangangailangan ito, mga kapatid. At ang Diyos ang nagsabi na, test me on this, sabi ng Panginoon. Subukan ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit. Hindi ibig sabihin na bubuksan ng Panginoon ang durungawan at ibubuhos niya lahat. Hindi po ganon. Ang interpretation po noon ay maraming opportunities na mangyayari sa buhay mo. Maraming mga privileges ibubuhos ng Panginoon ang mga opportunities na yan. Kaya mapupromote ka sa trabaho, pagkakaroon ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng maraming opportunity sa mundo nito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Doon sa ating conclusion. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ano pong pagkakasabi doon? Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Nakita po natin? And now, he who supplies seed. Sino nagsusupply ng seed? Ha? Ang Lord. To the sower. Sino yung sower? Tayo na rin. And bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest. Gusto niyo ba ng enlarged harvest? Okay, praise God. Magtanim mo tayo. Huwag tayong magsawang magtanim sa gawain ng Panginoon. Itigil natin ang pagtatanim ng walang kabuluhan sa mundong ito, kung ano-ano ang ating kung ano-ano ang mga pinagbibili natin, kung ano-ano ang mga ilagay natin, itanim na lang natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Lalago ang gawain ng Panginoon, dadami ang outreach natin kung magkakaroon pa talaga tayo ng maraming blessing sa lugar na ito. Amen? Kasi ginagamit yan ginagamit yan ng mga manggagawa ng Diyos. Paano sila makakapag-start ng mga pioneering, mga gawain para sa Panginoon. Meron pang isang verse na sinabi ni Apostle Paul sa
Philippians chapter 4 verse 19. Okay, sabi ni Paul dito, sabi doon ni Paul, "And my God will meet all your needs according to His riches of His glory in Christ Jesus." Di ba, kadalasan ay confession ito natin. Pero ang sabi ni Paul, bago yan, tingnan natin sa verse 18. Tingnan natin sa verse 18. "I have received full payment and have more than enough. I am supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrificing, pleasing unto God." Okay, verse 17. May verse 17 yan. "Not I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your accounts." Alam niyo si Apostle Paul is a missionary during that time. Nagbibigay ang mga Philippians sa kanya for the works of mission. Kaya nga sabi ni Paul, dahil ginagawa niyo yan, ito sabi ni Paul, ginagawa niyo yan, nagbibigay kayo sa gawain ng missions ng church. Mission ko, sabi ni Paul. Kaya sabi ni Paul, "By God will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus." Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Our church, nakita po natin ang ating church. Actually, hindi pa natin ginagawa na mag-mission pa dahil wala pa. May opportunity sana, kaya lang kulang ang ating tawag dito. Kasi nag-ano tayo tawag dito. Nag-negative tayo. Okay, nagne-negative tayo. Ngayon lang, negative tayo ng 15,000. Buti na lang, mayroong kapatiran na hinihipo ang Panginoon para abunuhan mo. Amen. So medyo ang ating gawain na ito ay nangangailangan talaga. Kailangan nating tulungan, kailangan nating magbigay sa kanyang gawain. Amen. So, please, mga kapatid, ibuhos natin sa gawain ng Panginoon ang mga binhi. Sapagkat may pangako po doon, ibabalik yan ng Panginoon. Siksik, liglig, at umaapaw. That's last verse. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Nandun sa conclusion. Okay, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Nag-abound ka na sa good work, ibabalik pa ng Panginoon ang mga material na bagay na ibibigay natin sa kanyang gawain. Amen? Are you ready for the blessing of the Lord? Okay, pero mga kapatid, kung gusto nating umani ng mabuting harvest, we must sow. Kailangan natin maghasik po tayo. Magtanim po tayo sa gawain ng Panginoon. At i-bless tayo ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, tayo muli ang dito po at pasalamat sa Panginoon. And we were going to pray na ilagay sa atin ng Panginoon itong mensahe na ito sapagkat napakahalaga. This is the word of the Lord na kailangan nating maranasan sa ating buhay, kailangan nating magawa para maranasan natin ang abundant blessing ng Panginoon sa ating buhay. Yes, Father God, we thank you for the boldness of your word, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang mga salita mo ay magbunga sa amin, Panginoon, at tuluyan naming maranasan ang biyaya mo, Panginoon, na sumasagana talaga, Panginoon, sa ating mga buhay. Salamat ng maraming Panginoon. Dinadakila ka namin at pinupuri ka namin. Lord, bless your people today at patuloy mong katagpuin ang mga pangangailangan nila, Panginoon, whether it is health, Panginoon, kagalingan, blessing, trabaho, Panginoon, ibuhos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, because we want to serve you, Panginoon, at patuloy ka naming paglilingkuran, Panginoon, hindi lang, Panginoon, sa mga oras na ito, kundi sa mga darating pang panahon, Panginoon, maging sa mga
kaanak-anakan po namin. Lord, we are praying, Panginoon, na ang church na ito ay patuloy na lalago, Panginoon. Ang church na ito, Panginoon, ay dadami, Panginoon, sapagkat kami ay handang magbigay, handang magpagamit sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. So tayo po ay magkakaroon ng pagpipira-piraso ng tinapay, the Lord's Supper. Meron tayong communion today. Tinatawagan ko po ang mga naka-assign to distribute the elements. King of Kings. Yeah. Jesus is King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Meron na po ba lahat? Okay. So, babasahin ko po ang mga salita ng Diyos sa 1 Corinthians 11:23. For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which He was betrayed took bread. Itaas po natin ang tinapay. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong tayo po muna manalangin. Yes, Lord Jesus, we remember your sacrifice in the cross of Calvary. Thank you, Jesus, for your body that was pierced because of us. Patuloy kami nagpapasalamat, inaalala namin ang mga ginawa mo sa aming pagsakripisyo. At sa pamamagitan noon, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Dinadakila ka namin, Panginoon, at pinupuri ka namin. Sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kainin po natin ang tinapay. In the same way,
He took the cup also after supper, saying, "This cup in the new covenant in my blood, this do in as often as you drink it in remembrance of me." Taas po natin ang cup. Yes, Lord Jesus, we thank you. Muli ay aming kang sinasamba, muli ay aming kang dinadakila, pinupuri at niluluwalhati. Nagpapasalamat po kami sa mga dugo na tumaga sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan nun, nagkaroon kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Thank you for justifying us for the precious blood of yours. Thank you, Jesus. We remember that, Lord, at maging sa inyong pagbabalik ay aming kang paglilingkuran, aming kang alalahanin, Panginoon. Maraming salamat. Inumin po natin ang Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tuloy po natin awitin yan. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Praise forever to God. Sino po ang merong prayer request? Meron bang nais na ipag-pray sa mga oras na ito? Sino po ang nagdidiwang ng kaarawan? Ha? Sister Jessica. Halika, huwag kang magamaya. Yan. Happy birthday, Sister Jessica. Sino pa po? Ayan, halika sister. Birthday pala ni sige po. Yan. Dito mo kayo pasanan. Magpipray natin lahat. Magpipray tayong lahat. Okay. Sige. Sister Jessica at saka Michelle. Sige po, tayong lahat ay magpasalamat sa buhay ni Sister Jessica at ni Sister Michelle. Sila po ay nagdidiwang ng kanilang kaarawan. Okay, so mag-pray natin sila at bless natin sila. Bless natin ating mga kamay sa kanila at makisaya tayo sa kanilang kaarawan. Yes, Lord, we thank you sa buhay ni Sister Michelle at ni Sister Jessica. Salamat, Panginoon, dahil nagkaroon muli sila ng araw, Panginoon. Dinagdagan mo po muli, Lord, ang kanilang araw, Panginoon. Na alam po namin, Ama, ang buhay nila ay pinagpala, Panginoon, because they gave their lives to you, Father God. Panalangin po namin, Panginoon, and I pray right now in the name of Jesus to bless them, Lord, richly and abundantly, Father God. Anuman ang ninanais nila sa buhay, Panginoon, ay patuloy mong ipagkakaloob sa kanila, O Diyos. Pagkaluban mo sila ng kalusugan, pagkaluban mo sila, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan nila, O Diyos, sa kanilang buhay. In Jesus, lalo na po si Sister Michelle, na nagdadalang tao siya, Panginoon. Meron po siyang baby sa kanyang sinapupunan. Right now, Lord, we are praying, O God, na ang kanyang baby ay nalusog, Panginoon. Pinadalangin namin na ito, Panginoon, ay iyong iingatan. Iingatan, Panginoon, hanggang siya ay magluwal ng kanyang first baby, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At Panginoon, dinadalangin namin na ang mga kapatid namin ito, Panginoon, ay muli mo sila, Panginoon, ibalik sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy namin makasama sa pananambahan sa iyo, Lord. Ang kanilang buhay, Panginoon, ay tanging kayo lamang, O Diyos, ang magbibigay, Panginoon, ng lahat ng kanilang mga pangangailangan.
pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Thank you, Father. Bawat kayo kami ng magkakatupay, Panginoon. Patuloy kayo, Panginoon, na sasama sa amin sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. Thank you, Lord, for the wonderful presence of the Holy Spirit na pinagkalubos sa amin. Kami nagkaisa upang itaas ang iyong pangalan. Kami nagkaisa na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, kung paano mo kami dinala sa lugar na ito ng safe and sound, muli kami ibalik sa aming mga tahanan ng ligtas at mapayapa, Panginoon. Salamat! At hanggang sa susunod, Panginoon, dalhin mo kami muli sa lugar na ito na mayroong kagalakan sa aming mga puso, mayroong totoong pag-aalay ng aming mga sarili, sapagkat ito po ang kinalulugdan mo po, O Diyos. Salamat! Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa aming puso. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay may sabi na, So
Praise